Showbiz Fanatics, reaksyon ni Miss Catherine Bernardo matapos lumabas ang katotohanan tungkol sa rich girl ni Mr. Daniel Padilla. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga videos. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, bago tayo mag-jump dun sa ating pong proper video for today, is talagang trending po sa Twitter, pinag-uusapan po sa ilang mga social media platform ang isang kaganapan. Ang alam ko pong video na to, sobrang tagal na nito, pero ngayon na pag-uusapan na naman dahil mas lalo pong hinangaan itong si Miss Catherine Bernardo dahil po sa video na ito, dahil meron pong isang fan na parang nakita siya na nandun sa sasakyan and nagpa-picture kahit na matindi yung init, talagang binuksan niya yung bintana niya just to accommodate the fan. At isa sa mga dahilan kung bakit sobrang dami po talagang humahangat nagmamali kay Catherine, yan yung isa sa mga karakter na nagustuhan nila. Si Catherine po kasi hindi siya isnaberang artista eh. Siya yung tipo na kahit po nandun siya sa part na talagang nagmamadali siya at nakuha mo yung attention niya at gusto mo magpa-picture, hindi siya tatanggi sa gusto mo. One time I experienced the reason why I really love Catherine when I was working in Makati as a call center agent. Nakita ko si Catherine sa isang malaking mall sa Makati. Nakita ko talaga sa nagmamadali siya at syempre may mga kasama siya na parang mga nagagwardya sa kanya, yung mga guards, para po talagang walang masyadong makalapit at hindi po siya pagkaguluhan. But in the middle of those things na nangyayari, tinawag mo siya, is nagtalagang lilingon siya sa'yo and then she will wave her hands and then pag gusto mo magpa-picture, magpakapagpa-picture ka. Ako naman di na ako nagpa-picture. Ang ginawa ko lang is gusto ko lang talaga siya makita in person. Tinawag ko siya sa kanyang name and then lumingon siya. Kaya talagang sobrang nakakahanga lang Kaya yun po yung isa sa mga kinahanga ng ilang mga fan dito kay Catherine. Pero eto, panoorin muna natin to. Kuya, na may bagong niniligawan daw itong si Daniel Padilla. Tinatanong mo yan ha? Nagtatanong lang ako, kuya. Hindi mo yan pinakonfirm? Hindi, tanong lang ito. Mahirap na matukaw. Tanong lang. Tanong lang. O anong detalye mo dyan? Ayun na, kuya. Tanong lang naman ito. Totoo ba na ang niniligawan ni Daniel Padilla isang rich girl, kuya, na taga Batangas? Hindi ako makakasagot yan. Dapat si Daniel yan. Batangas? Di ba dun sa Batangas yung J Castle na yun? Ayun nga, doon nga sa Batangas ang J Castle, sa Tanawan. Ay yung chika naman ni Morena, tatanong na rin natin dito. Bakit deserve naman na ni DJ, single naman na siya, ano naman tayo at sino naman tayo para kumontra? Diba, kahit hindi pa yung taga Batangas, basta ngayon ay single na siya, capable naman ligaw, hindi pa? Happy for him. Oo, alam nga namang pasadlak ka sa lugmok, sa lungkot, hindi ba? Deserve naman din ni DJ yun. And even Catherine Bernardo, deserve niyang lumigaya. Pareho sila ni DJ. Sana nga lang mag-end up sila as still friends para hindi masayang naman yung kanilang happy memories. Di ba? Si isang episode nga nitong si OG Diaz Showbiz Channel kung saan sinabi nga dito at parang meron silang mga narinig na mga balita na itong si Daniel Padilla di umano ay may pinupormahang rich girl sa Batangas. How true ang chikang may nililigawang yayamaning babae na taga Batangas si Daniel Padilla? Gaano katotoo na may bagong nililigawan daw itong si Daniel Padilla, say ng co-host na si OG Diaz sa Showbiz Update ni Ate Marena. Tanong lang naman to, totoo ba na nililigawan ni Daniel Padilla isang rich girl na taga Batangas? Say naman ni Oji, hindi ko ako makakasagot niyan, dapat si Daniel yan. Had pa niya, walang masama kung nanliligaw na ang kapamilya actor dahil single naman sa raw ito. Magugunitang November 30, 2023, kinumpirma ni Daniel at Catherine Bernardo sa pamamagitan ng Instagram post ang pagwawakas ng kanilang 11 years relationship.
Sa post kasi nitong si Mr. OG Diaz ay sinasabi nga nila na or kinukonfirma nila or umaga parang hearsay lang naman yan. Ang tama-taman talaga na ang magko-confirm talaga niya si Daniel Padilla. Pero kung totoo man yung balita na may nililigawan na siya, deserve din naman po ni Mr. Daniel Padilla na sumaya. Pero ang inaantay kasi ng ilang mga tao yung reaction ni Catherine. While we are visiting her Instagram post, wala po tayong nakitang any post na talagang tatama dito kay Daniel Padilla. Pero sa mga nakikita natin mga pictures niya, parang dead man na rin po si Miss Catherine Bernardo sa mga ganong balita. Kumbaga hindi na siya nagtaka kung darating man sa punto ng buhay nila na mababalitaan niya na may other girl na nga si Mr. Daniel. Ang maganda lang dun is mas maaga siya na nakapag-move on at mas maaga siya na nagising sa katotohanan na hindi pala talaga si Daniel Padilla ang pinapangarap niyang lalaki sa buhay niya. No, kahit na sabihin mo na parang half of her life is nakasama niya yung si Daniel, pero hindi pa rin po nakakasiguro na talagang siya talaga yung siya talaga yung pinaka masasabi mong makakasama niya for the rest of her life. Kaya naman, let them be. Hayaan nating sumaya si Daniel at hayaan din nating sumaya si Catherine sa kung sino man ang gusto niyang makasama for her life. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates at magbabasa tayo. Unahin po natin ang komento na nanggaling po sa isang user. Sabi niya, naku lalo nagsiselo si Daniel kung si Dominic ang maging boyfriend ni Kat kasi kaibigan nila ni DJ yan noon pa. Pero kasi ganyan si DJ cheater kaya humiwalay si Dom na sa kanila para kay Kat. Ayun. So, ang pagkakaunawa ko is nagkaroon po ng misunderstanding itong si Daniel at saka si Dominic kaya naapektuhan yung friendship nila with Catherine. So, yun po yung isa sa pinakarason kung bakit hindi natin siya or parang nawala siya sa Nguya Squad. And one of the user also said, in my opinion, if Alden and Kat are MU, don't go with another guy. Even if Dominic is your BFF, being faithful is one of the best thing to have a long relationship. Kat then, yan. Sa akin naman, ako hindi ko po ini-invalidate yung inyong opinion with regards to that. Kasi syempre, kahit nasabihin mo na may ka-MU ka, mutual understanding, it's between you and your ka-MU kung paano niya uunawain. Dapat maunawaan din ni Alden na kung may mga lalaki mang friends itong si Miss Catherine Bernardo, it doesn't mean na kailangan umiwas siya dun sa mga tao na yun. Kasi syempre may sariling buhay din si Catherine na yun naman po is alam naman ni Catherine kung ano yung limitation niya at alam niya kung ano po talaga yung totoong relasyon niya. Bago pa dumating si Alden sa buhay ni Catherine, meron na po siyang Dominic Roque na kaibigan. So, kailangan din po niyang i-accommodate yun. Sabi ni RC5990, ano ba yan? Di naman siguro ganun sikat. Swerte ni Dominic, laging trending. Hay nako. Ay, true. Diba? Tsaka hindi lang yun. Kahit sino pong lalaki na madikit lang kay Catherine, parang laging issue. Diba? Parang ang baba naman ang tingin ng ibang tao kay Catherine, no? Sabi naman ni Elena Galgo, mabuti wala silang makita tungkol kay Alden at Kat para kung ano man ang kalabas sa bandang huli. Di nga sila. True. Diba? Mas maganda na talaga na na yung kanilang relationship hindi masyadong open sa public, no. Yun po kasi yung gusto ng relationship na setup na talagang gusto po nila, katulad po ng setup ng relationship ni Coco and Julia. Tingnan nyo hanggang ngayon sila pa rin. Sabi naman ni Ma'am si Coco Channel, thankfully, yours Dar Eds, you are awesome. Reading those comments and understanding why they are saying nasty words to the stars, they don't even know the reality of their lives and what they are doing every day is injustice. Why can they just follow and support their idols, or if they are not happy with them, leave them alone. Never say or read anything about them. Don't criticize them or be it. No good for yourself and for your mental health. They can't be bothered about what your fans' criticism throws into them. Good day, Miss Tarrants. Keep safe and well and happy. Ayan. Thank you, Miss Coco Channel. At ang wish ko sana lahat ng mga viewers natin at lahat ng mga nagko-comment is wala na yung masyadong bagay. Hindi naman natin kasi parang minsan kasi pag nakakarinig tayo ng negative and positive, kumbaga, we should always take negative criticism as a positive. Take it constructively.
So, thank you po. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!